Yo, what's up guys? Welcome ulit sa Bakwa Recaps. Sa video natin ngayon ay matutunghayan yon 2012 Japanese action drama series na may pamagat na Simulan na natin. Sa unang araw ng klase sa Kushima High School ay sumigaw ang first year na si Shiba sa harap ng school at tinawag ang pinakamalakas sa lugar. Lumabas ang mga siga habang binabato ng mga gamit si Shiba. Inutusan ni Oga si Tanaka na subukan ng lakas ni Shiba. Sumugod ang dalawa ngunit nadulas si Shiba at aksidenteng na-knockout ni Tanaka. Nagising siya sa klinik sa pangangalaga ng magandang nurse. Paglabas ay nagalit siya kay Marumo matapos malaman mula sa nurse na siya ang nagdala sa kanya sa klinik. Tinantay niya itong pigilan sa pag-alis ngunit napakitaan lang siya ng lakas. Dumating si Oga na inaaya si Marumo na sumali sa kanyang gang. Tumanggi siya dahil tinalikuran na niya ang karahasan matapos pumanaw ang kanyang tatay na wrestler matapos ang isang laban. Inatake ni Shiba si Oga dahil sa pangingialam nito ngunit muli na naman siyang natalo. Sa classroom may pinakilala sa kanya ni Tanaka ang mga kailangan niyang talunin para maging pinakamalakas sa school na ito. Una ay ang siga na nakaharap na niya na si Oga. Pangalawa ay ang Hydra Group leader na si Urabe. Pangatlo ay ang pinakamalakas sa first year na si Shiro. Pang-apat ay si Kiryu, ang pangalawang pinakamalakas sa school. At syempre si Shoki, ang pinakamalakas sa Kushima High School na tumalo na ng lagpas 100 na kalaban. Imbis matakot ay mas lalo lang ginanahan si Shiba. Sa labas ay inaya ulit ni Oga si Marumo ngunit muli siyang tumanggi kaya naman ay nakatikim siya ng pananakit. Hindi pa rin pumalag si Marumo at sinabi naman ni Oga kay Shiba ang kwento ni Marumo. Sa part-time ni Marumo ay inajoke siya ng kanyang boss na mag-drop na sa school upang mag-focus sa trabaho para na rin sa ikabubuhay ng kanyang mga kapatid. Kinabukasan ay hinanap ni Shiba si Oga sa gym ngunit nakita lang niya ang chicks na si Haruka. Binastos siya ng tauhan ni Oga pero lumapit si Shiba at sinagip siya. Kaso lang ay natalo ulit siya sa kanilang saglit na laban. Napa-walkout rin si Haruka dahil sa kanyang pagiging mayabang sa kabila ng kanyang mga talo. Sa labas ay nakita niya si Tanaka na sinabi sa kanya kung nasaan si Oga. Agad niya itong sinalubong sa daan ngunit hindi ito interesado sa kanya. Kaya naman ay pinigaan niya ito ng mayonnaise na nagpa-trigger sa kanya. Sa biyahe ay nakita ni Marumo si Shiba na walang awang binubugbog nila Oga. Nakatama ng sipa si Shiba pero sa huli ay tuluyan pa din siyang nagulpi ng grupo. Kinagabihan ay nakita siya ni Marumo na natutulog sa basurahan. Nang magising si Shiba ay tinawag niyang duwag si Marumo dahil sa pagtanggi nitong lumaban dahil lang sa pagkawala ng kanyang ama. Inatake niya si Marumo ngunit hindi siya umubra at natuloy na ang kanyang pagtulog. Kinabukasan ay muli niyang hinamon si Oga pero as expected ay nabugbog na naman siya ng grupo. Pinilit niya ang kanyang sarili at nagawang masuntok si Oga bago tuluyang mag-collapse. Habang nanonood ay sinabi ni Tanaka kay Marumo na kahapon daw ay manggugulo sana sila Oga sa kanyang trabaho pero buti na lang ay humarang sa daan si Shiba. Balik sa laban ay babaliin na sana ni Oga ang braso ni Shiba pero dumating si Marumo at pinigilan siya. Nagkaroon ng matinding laban kung saan isa-isang natalo ni Marumo ang grupo at syempre pati ang kanilang leader na si Oga. Nagkaroon ng malay si Shiba at inatake si Marumo dahil sa pangingialam sa kanyang laban. Bago ito matuloy ay nagpakita na ang pinakamalakas sa school na si Shoki. Buong tapang siyang hinamon ni Shiba sa kabila ng kanyang standing na 0-6. Pupuntahan na sana ni Shiba si Shoki kaso lang ay humarang ang Hydra Group sa kanyang daan. Nagpakita rin ang kanilang leader na si Urabe na inalok si Marumo na sumali sa kanilang gang. Ang misyon ng gang na ito ay matalo si Shoki at maging pinakamalakas sa buong school. Natawa si Shiba sa kanya kaya naman ay pinakitaan niya ito ng sipa na nagpawala ng kanyang angas. Na-frustrate si Shiba sa nangyari pero gumaan ang kanyang loob nang muling makita si Haruka na hindi pa rin interesado sa kanya. Sa daan ay nakita ng grupo si Shiro na may binubugbog na estudyante. Pagkaalis niya ay inaya ni Urabe ang estudyante na sumali sa kanilang grupo. Sa labas ay nakasalubong niya ang mortal niyang kaaway na si Choco. Noong junior high ay napasabak sila ng kanyang barkada sa grupo ni Choco. Sa huli ay natalo sila na naging dahilan upang talikuran siya ng kanyang mga kaibigan. Kaya naman ay nangako siya sa kanyang sarili na magparami ng kakampi para hindi na muling matalo sa laban. Dumating ng iba pang mga kasama ni Urabe na agad nilabanan ng grupo ni Choco. Inatake ni Choco si Urabe pero hindi siya umubra. Na-disappoint sa kanya si Shiba dahil sa kabila ng kanyang lakas ay umaasa pa rin siya sa mga kakampi. Sa huli ay sumapi sa Hydra sila Choco at sinimulan na nila ang kanilang plano na patumbahin sila Marumo at Shiro. Pinag-away nila ang dalawa sa gym at dumating rin si Shiba na hahamunin daw ang mananalo sa laban. Nagsimula na ang laban ng dalawa kung saan nagpalitan sila ng matitindi na mga suntok at sipa.
Tumagal ang kanilang laban dahil tila ba magkasing lakas lang sila pero sa huli ay naging tabla ang laban. Sa labas ay pinigilan ni Shiba sila Urabe na pumasok sa gym at makialam sa laban ng dalawa. Inatake siya ng grupo ng buong lakas at ginawa ni Shiba ang kanyang makakaya para pigilan sila. Hindi makapaniwala ang lahat sa sobrang tibay ni Shiba sa pakikipaglaban. Naubusan ng pasensya si Urabe at inatake na si Shiba. Nakaganti siya pero sa huli ay tinapos ni Urabe ang laban at nakuha ang susi sa gym. Nang papasok na sila ay biglang lumabas ang dalawa at inatake ang grupo. Ginamit ni Marumo ang kanyang street fighting skills para talunin sila samantalang boxing skills naman ang pinakita nitong si Shiro. Sa huli ay tumakbo ang grupo na nagpaalala kay Urabe ng pag-iwan sa kanya ng dati niyang mga kaibigan. Inatake ni Urabe si Marumo ngunit walang epekto ang kanyang mga sipa sa kanya. Sa huli ay natalo siya at nagising sa classroom kung saan na-realize niya ang kanyang mga pagkakamali. Kaya naman ay dinisbanda niya ang Hydra Group para magpalakas muna. Nang ma-experience ang lakas ni Marumo ay nag-training si Shiro upang hindi siya maungusan nito. Sa huling eksena ay nawala ang sakit ng katawan ni Shiba nang makita ang crush niya na si Haruka. Inatake ng siga na si Laundry si Tanaka at tinakaw ang kanyang jacket. Pagtapos ay sinampay niya ito kasama ng mga damit ng kanyang mga natalo. Samantala na injury si Haruka kaya naman ay natalo siya sa archery competition na labis niyang ikinalungkot. Nalaman ito ni Shiba at nakaisip na mag-record ng kanta para pasayahin siya. Ibibigay na sana niya ito kaso lang ay hinamon siya ni Urabe ng laban. Tumanggi siya pero naiwan naman niya ang CD ng kanyang kanta. Biglang dumating si Laundry at inatake si Urabe. Matapos ang saglit na laban ay nanalo si Urabe kaso lang ay bumunot ng taser si Laundry at napabagsak siya. Bumalik si Shiba para sa CD pero sinabi ni Urabe na nasa loob ito ng kanyang jacket na ninakaw ni Laundry. Pinuntahan ni Shiba si Laundry at inatake ito matapos tumangging ibigay ang jacket. Ilang beses siyang napabagsak ni Laundry pero na-frustrate ito sa kanyang paulit-ulit na pagbangon. Kaya naman ay nilabas na niya ang taser pero dumating si Urabe bago pa man niya ito magamit. Sa isang punto ay muntik na niyang ma-taser si Urabe pero sinalo ni Shiba ang kuryente nito. Gamit ang pagkakataong ito ay tinapos na ni Urabe si Laundry. Samantala habang nagti-training ay naalala ni Shiro ang nakaraan kung saan bata pa lamang siya ay pinagbawalan na siya ng kanyang ama na matalo sa kahit anong bagay. Kaya naman sa kanyang paglaki ay never pa siyang natalo lalo na sa pakikipaglaban. Kinabukasan ay hinamon ni Shiro si Marumo ng laban sa gym. Pumayag siya at nagsimula na ang laban ng dalawa. Dahil sa kanyang training ay mas nahasa pa ang kanyang boxing skills na naging dahilan upang mapabagsak niya si Urabe. Sa pangalawang round ay nagseryoso na si Marumo at unti-unting na-overpower si Shiro na nagulat sa kanyang totoong lakas. Sa huli ay natalo si Shiro at nagising siya sa klinik kasama si Shiba. Na-frustrate si Shiro sa kanyang pagkatalo pero sinabi ni Shiba na hanggat hindi siya sumusuko ay hindi pa siya natatalo. Aksidenteng narinig ni Haruka ang kanyang sinabi kaya naman ay nagkaroon ulit siya ng gana na ipagpatuloy ang archery. Dumating si Urabe at binigay ang kanyang CD. Sinalang ito ng nurse at natawa ang lahat sa kanyang boses. Kinilig naman si Shiro kaya naman ay sumali na siya sa kanilang barkada. Sa huli ay nagplano na si Kiryu laban kina Shiba. Dahil napinsala ang kanyang kamay ay nagtungo si Shiro sa klinik. Dumating rin si Urabe na may iniindang sipon. Sa parehong araw ay sumugod na hanggang ni Kiryu papunta kina Shiba. Inatake ni Toru si Shiro na hindi makapalag dahil sa kanyang pinsala. Sinubukan niyang umatake pero masakit talaga ang kamay niya kaya naman ay nagawa ni Toru na tapusin ang laban. Humarang naman si Mori sa daan at pinwersa si Marumo na makipaglaban. Nagpalitan ng dalawa ng mga suntok at sa isang punto ay pinakita ni Marumo ang kanyang lakas. Tinangka ni Mori na gumanti pero hindi niya kalibel si Marumo. Gayunpaman ay tumakbo si Marumo dahil late na siya sa kanyang trabaho. Habang sinisipon ay inatake si Urabe ni Seiji. Sinundan pa niya ito ng malalakas na mga sipa na hindi mablock ni Urabe na kalaunan ay natalo sa laban. Samantala paakyat na sana si Shiba sa rooftop para kay Shoki kaso lang ay humarang si Kiryu. Sumugod si Shiba pero aksidente siyang natapilok sa hagdan kaya naman ay naka-free hit si Kiryu sa kanya. Kinuha ni Kiryu ang sapatos ni Shiba at pagtapos ay tuluyan na niyang tinapos ang laban. Bumalik sila Kiryu sa classroom at dito ay napag-alaman natin na hinihintay pala ni Kiryu na gumraduate si Shoki para siya na ang pumalit bilang pinakamalakas sa school. Sa nakaraan ay makikitang isang southpaw si Kiryu at ginagamit ang kanyang kaliwang kamao upang matalo sila Seiji na mga alagad na niya ngayon. Isang araw ay hinamon niya si Shoki at ginamit ang kanyang kaliwa ngunit wala itong talab. Sa halip ay madali lang siyang natalo ni Shoki.
Kinabukasan si Shiba ay malungkot pa rin dahil sa kanyang pagkatalo. Maging sila Urabe ay depressed at nakuhanan din ng mga sapatos. Dumating si Tanaka at sinabi sa kanila ang patungkol sa kaliwang pamao ni Kiryu. Dahil dito ay ginanahan si Shiba at pinuntahan na si Kiryu na kasalukuyang kasama ang isa sa mga GF niya na si Honey. Habang naglalakad ay na-corner si Marumo nila Mori. Buti na lang ay dumating sila Shiro pati na rin si Urabe para tulungan siya. Nagkanya-kanya sila para harapin ang panika nilang mga kalaban. Sa labas ay hinamon na ni Shiba si Kiryu para ma-experience ang kaliwang pamao nito. Pumayag si Kiryu pero tumanggi pa rin siyang gamitin ang kanyang kaliwa. Bago magsimula ang laban ay napatigil si Kiryu nang makita si Shoki sa lugar. Nilapitan siya nito at tinitigan na nagpanginig sa kanyang itlog. Nang titigan ni Shoki si Kiryu ay naalala niya ang mapait niyang pagkatalo. Pagtapos nito ay natakot na siyang subukan si Shoki at iniwasan na rin niya ang paggamit sa kanyang kaliwang pamao tuwing nakikipaglaban. Dahil sa alaalang ito ay nawalan siya ng gana na makipaglaban kay Shiba pero pinakita pa rin niya na malayo ang kanilang agwat. Nagsimula na ang laban nila Shiro at Toru kung saan wala na itong binatbat sa kanya matapos gumaling ang kanyang kamay. Si Urabe ay madali na rin nanalo laban kay Seiji. Ang mga suntok naman ni Mori ay walang talab kay Marumo. Sa huli ay natalo ng 3 ang kani-kanilang mga kalaban. Sa sumunod na araw ay pinagsigawan ni Shiba na hinahamon niya si Kiryu sa isang laban. Kaso lang ay wala pa rin itong gana dahil nga sa pagtatagpo nila ni Shoki. Pinalakas ng kanyang mga kaibigan ang kanyang loob kaya naman ay ginanahan na siyang tanggapin ang hamon ni Shiba. Agad yan sinugod si Shiba at napatumba ito gamit lang ng isang suntok. Bumamon si Shiba at pilit na pinapagamit kay Kiryu ang kanyang kaliwang pamao. Tumanggi ito at muling pinatumba si Shiba. Nakarami ng pagbamon itong si Shiba pero ni isang beses ay hindi niya nasaktan si Kiryu. Sa huli ay sinabi niya na kung siya ang nasa kalagayan ni Kiryu na pangalawang pinakamalakas sa school ay araw-araw niyang hahamunin si Shoki. Nang marinig ito ay nanumbalik ang pangarap ni Kiryu na maging pinakamalakas sa school na ito. Kaya naman ay ginamit na niya ang kanyang kaliwang pamao na tuluyang nagpatulog kay Shiba. Pagtapos ay umakyat siya ng rooftop kung saan nakahanda na si Shoki para sa kanilang laban. Sinugod at ginamit ni Kiryu ang kanyang kaliwa pero sa huli ay natalo siya ni Shoki kasama na ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman ay mas lalo lang naging matibay ang kanilang barkada dahil sa pagkawala ng takot ni Kiryu kay Shoki. Sa huling eksena ay pinakita na may konting interes na si Haruka para kay Shiba. Nagbonding sila Shiba sa arcade kung saan nasurpresa sila nang makita na nagtatrabaho pala dito si Yui na best friend ni Haruka. Nasa lugar din ang pinakamayamang estudyante ng Mio High School na si Nico. Tinangka niyang bilhin si Yui para makipag-ano kaya naman ay bigla siyang sinuntok ni Shiba. Inutusan ni Shiba si Nico na mag-sorry kay Yui dahil sa pangmamaliit nito dahil lang sa siya ay mayaman. Tumanggi si Nico at pinatumba si Shiba. Bago pa man matuloy ang gulo ay namagitan na si Marumo, gayon pa man ay makikitang tila ba na in love na si Yui kay Shiba. Nasaktan ang ego ni Nico kaya naman ay nagbigay siya ng pabuya sa kung sino man ang makakatalo sa mga taga-Kushima. Mabilis itong kumalat sa bayan at unang nabiktima si Shiro ngunit naprotektahan naman niya ang kanyang sarili. Maging hanggang ni Kiryu ay inatake ngunit wala naman palagang mga kalaban. Magkasama sila Shiba at Urabe nang bigla rin silang musubin ng mga siga. Si Marumo naman ay matagumpay rin sa pagtaboy sa mga kalaban at hindi inaasahan na nag-reunite sila ni Santa na dating ang kasamahan sa Team Lightning nung siya ay isa pang wrestler. Matapos magkamustahan ay umalis na si Santa at kinabukasan ay tinungo niya ang base ng Team Lightning. Dito ay natuklasan niya na pinamumunuan na pala ito ni Kagami na isa rin sa mga kaibigan ni Marumo noon. Kaso lang ay naging mga kriminal na sila kaya naman ay tinangka ni Santa na agawin mula kay Kagami ang posisyon bilang leader. Nagpalitan ng dalawa ng matitinding mga atake pero sa huli ay natalo si Santa. Dumating si Marumo sa lugar para kamustahin si Kagami ngunit nagulat siya nang makita ang sinapit ni Santa na tuluyan pang pinuruhan ni Kagami. Tumangging lumaban si Marumo at sa halip ay nilabasan niya si Santa sa lugar. Pagtapos ay naisipan niyang ipasyal si Santa sa Kushima. Samantala pinakita ni Tanaka ang wanted poster kina Shiba na nagalit matapos makitang 40 pesos lang ang pabuya sa kanya. Kaya naman ay umalis siya para sugurin si Nico at sa daan ay nakasalubong niya si Yui na crush na siya ngayon. Sa Mio High School ay dumating ang Karato brothers na sina Oreo at Milo. Binayaran sila ni Nico upang iligpit sina Urabe at Shiro. Habang naglalakad ay inatake ni Milo si Shiro ngunit nakailag ito. Naglaban ng dalawa kung saan na mayagpag ang boxing skills ni Shiro. Kaso lang ay gumamit ng brass knuckles si Milo na tuluyang tumalo sa kanya.
Si Urabe naman ay in-approach ni Oreo at nagsimula na ang kanilang laban. Panalo na sana si Urabe kaso lang ay gumamit si Oreo ng pepper spray na naging dahilan sa pagkatalo niya. Pagtapos ng kanilang laban ay nagtuwo ang Karato Brothers sa Kushima kung saan humarang sila Kiryu para depensahan ang lugar. Gayunpaman ay hindi umubra si Kiryu sa dalawa at ang kanyang mga kaibigan ay walang nagawa habang ginugulpi siya ng magkapatid. Nang tatapusin na si Kiryu ay dumating si Urabe at sinagip siya. Maging si Shiro ay nasa lugar na rin upang bawian si Milo. Samantala pauwi na si Nico kaso lang ay nakarating na si Shiba sa Miyohai at agad gumaran sa kanyang sasakyan. Inatake ni Shiba si Nico ngunit nagawa niyang dumipensa. Tumulong ang butler ni Nico at tuluyan ng bumagsak si Shiba na nilagay rin nila sa likod ng kotse. Pagtapos ay nagtungo sila sa Kushima kung saan nakaramdam si Nico ng matinding presensya mula sa rooftop ng school. Nang papasok na siya ay humarang si Tanaka at sinugod siya ngunit hindi ito umubra sa kanya. Nagpatuloy siya papunta kina Kiryu dala-dala ang iba pa niyang mga alagad na agad ring sinugod ang mga bida. Napilitan sila na depensahan ang kanilang mga sarili. Ginamit ni Shiro ang kanyang boxing skills para isa-isang patumbahin ang mga kalaban. Si Urabe naman ay pinakain ng mga sipa ang lahat ng nasa kanyang daan. Nagtulong sila kasama si Kiryu hanggang sa maubos na nila ang mga kalaban. Natuloy na ang laban ni Urabe kay Oreo kung saan nawasak ang spray ni Oreo na naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Si Milo naman ay walang palag kay Shiro kaya naman ay tinangka niyang mandaya ulit ngunit hindi na ito umubra. Paakyat na sana si Nico kaso lang ay dumating si Shiba na nakawala na sa kotse dahil sa tulong nila Marumo. Nagpatuloy na ang kanilang laban kung saan pilit na inatake ni Shiba si Nico ngunit sa sobrang hina niya sa pakikipaglaban ay hindi siya makatama ni isa. Gayunpaman ay tumanggi siyang sumuko at nagpatuloy sa pagsugod kay Nico. Kalaunan ay napapagod na si Nico at nakatama na rin si Shiba ng ilang mga atake. Bago matuloy ang laban ay dumating sila Kiryu para tumulong ngunit tumanggi si Shiba na mapigilan ang kanilang laban. Inatake niya si Nico pero sa huli ay siya pa rin ang natalo. Pagtutulungan na sana si Nico pero sumuko ito nang ma-realize ang mga sinabi ni Shiba noon na hindi siya dapat maliit dahil lang sa siya ay mayaman. Nang matapos ang lahat ay nagmadali si Yui para madala si Shiba sa klinik. Kinagabihan ay bumalik si Santa sa base ng Team Lightning matapos ma-inspire sa pagsisikap ni Shiba. Muli silang naglaban ni Kagami at nagpalitan ng malalakas na atake kung saan nagawa naman niyang manalo sa huli. Sa sumunod na araw ay makikitang mahal na ni Yui si Shiba ngunit kay Haruka pa rin siya interesado. Sa puntong ito ay sina Shiro, Urabe at Marumo na ang pinakamalakas sa first year at tinatawag na rin silang Big Three. Habang naglalakad si Kiryu ay nakasalubong niya ang mga taga Seito High School na pinamumunuan ni Chisu. Papunta na sila sa Oshima para talunin ng Big Three. Inatake ni Chisu si Kiryu ngunit nasalagya ito. Kaso lang ay hindi niya inasahang mapalo mula sa likod. Gayunpaman ay nagawa niyang mapabagsak ang ilan sa kanila bago tuluyang mabugbog. Nang dumaan si Urabe ay sinabi ni Kiryu na hinahunting na sila ng mga taga Seito. Kinausap ni Shiro si Marumo at sinabing oras na para harapin ang isa sa Big Three si Shoki. Samantala in love si Yui kay Shiba habang hindi pa rin interesado si Haruka. Kinagabihan ay nakasalubong ni Shiba si Haruka sa daan ngunit ayaw siyang pansinin nito. Nasa lugar din si Urabe na inimbitahan siya sa kanilang laban kung saan ang mananalo ay ang unang haharap kay Shoki. Sa di inaasahan ay napadaan din sila Chisu na inakalang kasama si Shiba sa Big Three. Kaya naman ay pinlano nilang dakipin si Haruka para gawing bitag. Kinabukasan ay sinagawa na nila ang kanilang plano at nakita naman ito ni Yui na agad sinabi kay Shiba ang mga nangyari. Kaya naman ay nagmadali na siya para sundan ng mga kumag. Natagpuan na niya ang lugar at agad hinarap ang mga taga Seito kaso lang ay na one-shot siya. Paulit-ulit siyang bumangon ngunit hindi niya talaga kinakaya ang kalaban. Tinanta silang patigilin ni Haruka at nakuha pang tawagin na duwag si Chisu. Inatake siya nito ngunit tumayo at sinalag ni Shiba ang mga suntok. Samantala nagkita-kita na ang Big Three para sa kanilang laban. Nagtaka si Marumo kung bakit wala si Shiba na pangarap ding makaharap si Shoki. Gayunpaman ay nagsagpangan na sila. Nagkaroon ng saglit na laban ng tatlo na natigil din agad dahil hindi sila mapakali na hindi kasali si Shiba sa kanilang laban. Balik sa Seito ay sinusuntok pa rin si Shiba pero buti na lang ay dumating na ang Big Three sa lugar sa tulong ni Yui. Nagtulong-tulong sila para talunin ang mga kumag ng Seito High School sa lugar. Sa huli ay tinapos ni Shiro si Chisu samantalang nagkaroon na ng konting feeling si Haruka para kay Shiba.
Sa katunayan ay siya ang naglagay ng bandage sa braso ni Shiba. Sa huling eksena ay sinabi ni Shoki sa kanyang tropa na mas interesado pa siya kay Shiba kesa sa Big Three. Pumasok si Tanaka sa classroom at pinaliwanag sa kanila ang patungkol sa Kaguragan. Ang mga main members nito ay ang first year leader na si Yuji, ang second year leader na si Ando at ang kanilang pinakamalakas na leader na si Kazuya. Marami na silang nasakop na school ngunit iniiwasan ni Kazuya na lusubin ng Oshima sa kadahilan ng nagkaharap na sila ni Shoki noon. Bagamat naging tabla ang kanilang laban ay nanginig pa rin ang itlog ni Kazuya sa lakas ng suntok ni Shoki. Sa kabila ng request ng kanyang mga alagad ay natatakot pa rin si Kazuya na sumugod sa Kushima. Gayunpaman ay sumaway ang ilan sa kanila at inatake sila Shiro na pumalag rin naman kahit papaano. Si Urabe ay nabugbog rin ng isang squad ng Kagura. Sila Shiba at Marumo ay ginulo nila Yuji at tinangka ni Shiba na pumalag pero as usual ay nagulpi pa rin ang ating bida. Na-corner naman nila Ando si Kiryu at ilang sandali pa ay nagpalitan na ng mga suntok ang dalawa. Gagamitin na sana ni Kiryu ang kanyang kaliwa kaso lang ay dumating si Kazuya at pinauwi sila. Sa kagustuhan na matesting ang lakas si Kazuya ay ginamit ni Kiryu ang kanyang kaliwa kay Kazuya ngunit nabali lang ito mula sa kanyang suntok. Sa kanilang base ay pinarusahan ni Kazuya si Ando dahil sa pagsaway sa kanyang utos. Nalaman naman ni Shiba na natatakot si Kazuya kay Shoki kaya naman ay nakaisip siya ng ideya at tumakbo sa base ng Kagura. Nalaman ni Marumo mula kay Tanaka ang plano ni Shiba. Pagdating doon ay hinamon niya si Kazuya ngunit bago pa man siya makalapit ay pinigilan siya ng mga alagad. Nakailang subok siya pero sa huli ay hindi pa rin niya ito nagawa. Pagbamon ay tinawag niyang duwag si Kazuya dahil lang sa ayaw na nitong labanan si Shoki sa kabila ng pagiging tabla ng kanilang laban. Natrigger si Kazuya at pinatumba siya. Gayunpaman ay ninumbalik ang tapang niya at napagdesisyon ng lusubin na ang Kushima. Nagpasalamat si Ando kay Shiba dahil naibalik nito ang angas ng kanilang boss. Sa daan ay nakita ni Marumo ang Kagura at agad na hinanap ang kanilang base kung saan natagpuan niya si Shiba na walang malay. Pagkagising niya ay agad niyang hinabol ang Kagura sa kabila ng mga pinsalang kanyang tinamo. Dahil ayaw ni Shoki bumaba ng rooftop ay nakipag-team up si Kiryu kina Shiro para depensahan ang school laban sa paparating na Kagura. Ilang sandali pa ay na-recruit na nila ang mga first year at second year na sama-sama ring hinarap ang mga kalaban. Nagsagpangan na ang dalawang pangkat pero sa sobra nilang dami ay nakaakyat ang Kagura. Dito ay humarang sila Urabe para pigilan sila Yuji. Nagpatuloy ang iba sa third floor kung saan humarang naman sila Kiryu para pigilan sila Ando. Ginawa ng second year ang lahat ng kanilang makakaya pero nang makaharap ni Kiryu si Ando ay natalo siya dahil sa injury ng kanyang kaliwa. Kaya naman ay nakaakyat si Kazuya at wala nang nagawa si Kiryu. Samantala nagsimula na ang laban nila Shiro kina Yuji. Nagtulong ang dalawa para talunin sila pero sa huli ay hindi umubra sila Shiro. Bago sila tapusin ay dumating si Shiba at agad sinugod si Yuji kaso lang ay natapilok siya. Buti na lang ay dumating si Marumo at pinakain si Yuji ng suntok. Nagsimula na ang laban ng Big Three habang inaakyat naman ni Shiba ang rooftop. Nang matalo ng Big Three sila Yuji ay umakyat sila at hinarap naman ang squad ni Ando. Natalo nila Urabe at Shiro ang kanilang mga kalaban. Nilabanan naman ni Marumo si Ando pero bumangon si Kiryu at inagaw ang spotlight. Inatake niya si Ando at pilit na ginamit ang kanyang kaliwa. Sa kabila ng kanyang injury ay nanalo pa rin siya sa laban. Samantala nahabol si Kazuya ni Shiba na agad din siyang inatake. Sa kabila ng kanyang tibay ay natalo ulit si Shiba sa laban. Nagpatuloy na sa rooftop si Kazuya samantalang natagpuan naman nila Marumo si Shiba na inakyat rin nila sa rooftop para manood. Sabay na sumuntok sila Shoki at Kazuya kung saan sa una ay nag-stumble si Shoki ngunit sa huli ay si Kazuya ang bumagsak. Nasaksihan ng mga bida kung gaano kalakas itong si Shoki. Bumalik sa base ang Kagura kung saan nirespeto nila ang kanilang leader dahil sa katapangan na pinakita nito. Sa huling eksena ay nginitian ni Shoki ang Big Three at si Shiba. Nang makita ang lakas ni Shoki ay na-stress ang mga bida dahil na-realize nila kung gaano kalayo ang kanilang agwat. Nilaan ni Shiro ang mga nagdaang araw upang mag-training para kahit papaano ay magkaroon siya ng chance na matalo si Shoki. Isang araw ay nagkatagpo si Shiba at si Shoki. Tinantay niya itong hamunin ng laban pero mas nang ibabaw pa rin ang kanyang takot at naninig pa ang kanyang kamay. Para mawala ang stress ay inaya niya ng date si Haruko na pumayag naman kalaunan. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakita sila ni Yui na labis tagselos. Si Urabe naman ay ilang araw nang naghahanap ng away sa school.
Sa sobrang stress ay sinipa niya ang basurahan na tumama kay Yui. Bilang sorry ay pumayag siya sa utos ni Yui na sundan sila Shiba sa kanyang date kay Haruka. Kinagabihan ay dinala ni Haruka si Shiba sa isang liblib na lugar habang nakasunod pa rin sila Yui. Nagtungo sila sa isang shrine kung saan nag-open up si Shiba na hanggang ngayon ay natatakot pa rin siya kay Shoki. Sinabi rin niya na humahanga siya sa lakas ng kanyang mga kaibigan kaya naman ay nag-decide siya na hamunin si Shoki sa susunod na araw. Nang marinig ang mga ito ay na-inspire si Urabe at nag-training para kay Shoki. Nagkatagpo naman sila Marumo at Sante sa daan. Sa kanilang pag-uusap ay nag-open up si Marumo na wala naman talaga siyang balak na maging pinakamalakas sa school kung di lang dahil kay Shiba na binuhay muli ang kanyang pagiging fighter. Bilang pasasalamat kay Shiba ay hinamon niya ito sa isang laban bilang warm-up bago labanan si Shoki na kasalukuyang hinahamon rin ni Shiro. Nagsimula na ang laban nila Shiro na ginamit ang kanyang siko pero hindi ito tumalab. Ginaya ni Shoki ang kanyang atake at na-knockout siya mula dito. Naalala niya ang payo ni Shiba at pinilit na bumangon muli. Gayunpaman ay siya pa rin ang natalo sa huli. Pag-akyat ni Shoki ay nakaabang na si Urabe na hinamon rin siya sa isang laban. Ginamit niya ang kanyang sipa pero wala itong bawas. Ginaya ni Shoki ang kanyang sipa at napabagsak siya. Naalala niya ang mga sinabi ni Shiba kagabi kaya naman ay muli niyang inatake si Shoki. Pero sa huli ay nabigo rin siya gaya ni Shiro. Samantala nagsimula na ang laban nila Shiba kung saan nagpalitan sila ng matitinding atake. Makikita rin na may improvement na si Shiba sa pakikipaglaban. Gayunpaman ay inutusan ni Shiba si Marumo na gamitin ang kanyang buong lakas. Pinagbigyan siya nito at nabalitaan na lang nila Haruka na nasa klinik na si Shiro matapos itong matalo ulit. Nagtuwo doon ng dalawa kung saan bumangon si Shiba na pilit umaalis para umakyat ng rooftop at hamunin si Shoki. Pinigilan siya ni Yui pero pinayagan naman siya ni Haruka na binigyan pa siya ng pangpaswerte. Nang makita ito ay na-realize ni Yui na si Haruka talaga ang bagay na babae para kay Shiba. Sa labas ay pilit na nilakad ni Shiba ang daan sa kabila ng sakit na nararamdaman niya. Umakyat na si Marumo sa rooftop at hinamon si Shoki na nararamdaman na malakas na ang kanyang makakaharap. Tinanggan niya ang kanyang damit at makikita dito ang mga pinsalang dinulot ni Shiba sa kanya. Nagsimula na ang laban ng dalawa habang nanonood ang mga second at third year. Nagpalitan sila ng malalakas sa mga atake ngunit kapansin-pansin na mas may impact ang mga suntok at sipa ni Shoki. Gayunpaman ay tumangging sumuko si Marumo dahil sa inspirasyon ni Shiba. Natuloy na ang kanilang laban at inabot na ng gabi ngunit hindi pa rin ito natatapos. Ginamit ni Marumo ang kanyang special attack na nagpatalsik kay Shoki. Ginaya ni Shoki ang attack na ito na tuluyang tumapos kay Marumo. Gayunpaman ay ina-acknowledge diyan na si Marumo ang pinakamalakas diyan na kaharap. Paalis na sana siya ngunit dumating si Shiba na hinamon siya ng laban. Bumangon si Marumo at dumating sina Urabe pati na rin si Shiro para suportahan si Shiba. Sumugod na si Shiba at umatake ngunit natalo siya ulit. Sa sumunod na araw ay bumalik ulit ang mga bida at muling hinamon si Shoki. Isang pahiwatig na hinding-hindi sila susuko kahit ilang beses pang matalo.